Maganda, mapagpala at manigong bagong taon sa lahat. At dahil panahon ng bagong taon, ipapakita ko ang pinaka-easy at pinasarap na kasaba cake ng aking version. At syempre, bago ko ipapakita ang paggawa ng masarap na kasaba cake at kung bago ka pa lang sa aking channel, mas maigi at masaya na ako kung mabibigyan mo ng isang pindot ang subscribe button at isama mo na rin pindutin ang notification bell para parati kang updated sa mga video na ina-upload ko. At kung hindi naman kalabisan sa iyo, pakipindot na rin ang like at i-share mo na rin para maraming makapanood ng ating video. At kung sakaling may natutunan ka sa aking video, pakicomment mo na rin. So, ano pang inihintay mo? Tara, let's umpisahan na natin ang video pagkatapos ng intro. Guys, ayan, may 2 kilo ako ng kamoting kahoy. So, unang gagawin, kukudkurin ko muna ito sa 2 mm na butas para medyo pino ang ating kamoting kahoy. Guys, delikado ang pagkudkod dahil matalim ang kudkuran. So, payo ko na magdahan-dahan lang sa pagkudkod para maiwasan ang anumang aksidente. At hayan, natapos na ang pagkudkod. At susunod kong gagawin ay sasalahin ko ang kamoting kahoy sa strainer. Huwag niyong madalihin ang pagsala, kailangan matanggal lahat ng mapait na katas para masarap ang ating kasaba cake. Kailangan dito tiyaga lang at malakas ang kamay dahil uubusin ang power ng inyong mga kamay. Ayan, at natapos na rin ang pagsala natin. Tignan nyo ang natanggal na katas, medyo marami din. At kung hindi ko inalis ito, paniguradong may pait ang inyong kasaba cake. Kumuha na ako ng mixing pan at dito ko imimix ang lahat ng ingredients natin. Pero syempre, unahin kong imix ang lahat ng liquid at una kong ilalagay ang condensed milk. At dahil 2 kilo ang ating kamoting kahoy, 1 at kalahating condensed milk ang ilalagay ko para eksakto ang linamnam at tamis ng kasaba cake. Isusunod kong ilalagay ang evaporated milk. 1 at kalahating lata din ang kailangan ilagay. Isunod ko na rin ang gata ng nyog. So gagamitin ko ay yung nakalata na para mabilisan tayo. Kaya nga pina-easy ang sabi ko So 1 lata lang ng gata ng nyog ang kailangan natin. At ngayon isasalin ko na rin ang butter na may 50 grams ang timbang. So ihahalo ko muna ng maayos at isusunod ko na ang 100 grams na asukal na puti. Mix ulit para ma-absorb ng lahat ng ingredients. Pagkatapos na ma-mix ng maayos, ilalagay ko na ang kinudkod na kamoting kahoy at syempre imimix natin ulit ng maayos para ma-absorb ulit ng mga kamoting kahoy ang lahat ng panlasa na inilagay natin. Tikman lang natin mga guys at kung okay na yung lasa, and then isasalin na natin sa mga lalagyan natin. Ilalagay ko na guys sa mga lalagyan natin at ang kapal na ilalagay ko ay 1 1/4 inch para may space pa ang toppings. Dire-diretso lang ang pagsalin sa mga lalagyan hanggang maubos ito. Siya nga pala mga guys, bago ko makalimutan, pag aluminum ang paglalagyan natin, make sure na pinahiran muna natin ng butter para di dumikit ang kasaba cake pag in-steam na natin ito. Ayan, at natapos din ang pagsasalin natin sa mga lalagyan. Susunod naman natin na gagawin ay ang paglalagay ng aluminum foil para sa takip nito. At para hindi malagyan ng tubig ang kasaba cake natin habang ini-steam, gawa ng moist na sa pagkulo ng tubig. Guys, make sure na mahigpit ang pagtatakip natin ng aluminum foil at para hindi na makapasok ang moisture at para hindi mag-iba ang lasa ng kasaba cake. Ayan, lahat nakatakip na at nakalimang 2x4 na aluminum tayo at 2 4x8 na glass pan. Mainit na ang steamer natin, so ilalagay ko na ang ating kasaba at hayaan nating maluto, pero iseset ko ng 1 oras para maluto ng maayos ang kasaba cake natin. A few moments later. Tumunog na ang ating alarm clock, so hudyat na ng 1 oras na ang nakalipas. Kaya titignan na natin kung luto na ang ating kasaba cake. Buksan ko lang ang aluminum foil para masigurado natin na luto na ito. At ayan, luto na nga. At wow, ganda ng pagka-steam, lutong-luto hanggang loob. Gagawa naman tayo ng toppings. So yung tirang kalahating condensed milk at evaporated at gata
pagsasama-samahin ko lang at lagyan ko rin ng melted butter at ng ground cheddar cheese at 3 itlog at imimix ko lang ng maayos ito at maigi at ito ay isasalin ko na sa steamed cassava cake. Uumpisahan ko ng isalin sa na steamed cassava cake ang ating minix na toppings at sisiguraduhin kong pantay-pantay ang pagkakalagay ng toppings para maganda ang kalalabasan ng ating bake sa toppings. Pinainit ko na ang oven at sinet na rin sa 1 oras at sa init na 180 degree, hihintayin lang natin na ang 1 oras at atin titignan kung okay na ang ating toppings. Kitang-kita na kumukulo ang ating toppings at hudyat na mainit ang oven at malapit na rin maluto ang toppings. At pag naging golden brown na ang ating toppings, pwede nang alisin ito sa oven. Eto na mga guys, ang finished product. Grabe, ang ganda ng pagkakaluto ng toppings eksakto sa oras. Kitang-kita ang pagka-golden brown toppings at yung dark area, yun ang cheese na naluto ng husto. Guys, tikman ko lang kung masarap nga ba ang niluto ko at kung sakto ang sukat ng mga nilagay na timpla. Ayan, thumbs up. So, ibig sabihin, masarap ang pagkakatimpla at eksakto ang tamis at linamnam. So guys, dyan nagtatapos ang ating video at nawa may natutunan kayo sa paggawa ng cassava cake. Maraming salamat sa panonood. Happy New Year everyone. God bless!